So ikaw ba ngayon, pagdating sa inyong buhay pag-ibig is hindi na nakakaramdam ng pagpapahalaga ng partner mo? Sa madaling sabi, nawawala na yung excited niya pagdating sa iyo, nawawala na yung interest pagdating niya sa iyo. So mga kamamay, ito yung mga bagay na kailangan nyong gawin o ito yung mga tips na kailangan nyong i-apply sa inyong buhay pag-ibig o sa sarili ninyo. Para sa ganon, magbalik at manumbalik muli ang interest, okay, ng isang lalaki sa iyo. Kung gusto mo yung ganitong klase ng love advice and topic mga kamamay, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and i-click nyo rin yung like button kasi makakatulong yan para sa mas marami pa nating viewers and mga kababaihan na nangangailangan ng ganitong klase ng love advice. Kung napindot nyo na po yan mga kamamay, maraming salamat at simulan na po natin ang topic natin ngayong umagang ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong i-apply sa sarili mo o mga bagay na kailangan mong gawin upang manumbalik ang interest ng isang lalaki para habulin ka niya, para bigyan ka niya ng halaga, para bigyan ka niya ng appreciation? So, number 1, huwag kang masyadong needy. Oo mga kamamay, huwag kang masyadong needy sa isang lalaki. Yung tipong halos lahat na lang ng oras niya kinuwestiyon mo. Lagi ka na lamang nagrereklamo. Keso ganito, keso ganyan, hindi ka na binibigyan ng oras, hindi ka na binibigyan ng atensyon. So wag mo siyang hanapin sa isang lalaki. Okay? Wag ka lagi mag-demand sa kanya ng mga bagay-bagay na gusto mo. Kasi kapag kaganyan mga kamamay, mauumay sa iyo ang isang lalaki. Baka mamaya magalit, ma-disappoint pa sa iyo yan o magtampo kasi masyado kang needy, masyado kang demanding sa mga oras niya para sa iyo. Hayaan mo siya mga kamamay. Huwag mo siyang habulin ng habulin. Huwag ka laging manghingi ng oras sa kanya. Hayaan mo mga kamamay. Sa halip, ang gawin mo, maging masaya ka sa sarili mo, humanap ka ng ibang paraan na legit. Okay? Na magiging masaya ka rin. Pwedeng humanap ka ng way of income. Pwede kang maglibang sa kung anong paraan na po pwede kang kumita. Okay? Ika nga naglibang ka na kumita ka pa kaysa maghabol ka ng oras sa iyong partner. Yung minsan na sinabi mo sa kanya na, honey, kinagkukulang ka na ng oras sa akin. Okay na yon. Huwag ka nang mayat-mayang mangulit sa kanya. Kasi ayaw ng isang lalaki yung kinukulit sila. Kita nyo na nga ang daming ginagawa. Patuloy pa rin kayo ng pangungulit. Well, huwag ganyan mga kamamay. Hayaan nyo lang sila. Kung kita nyo marami siyang ginagawa, hayaan nyo. Kung busy siya, hayaan nyo. Nasabi ko nga palagi sa inyo, instead humanap kayo ng pagkakakitaan, mga bagay na po pwede mong gawin para maging masaya ka, ma-focus yung attention mo sa ibang bagay kaysa dun sa palagi yung paghahabol. Kapag ka na-focus at nakita ng isang lalaki na masaya kayo sa ginagawa ninyo at hindi na kayo naghahabol sa kanya, siya mismo ang magiging needy sa inyo. Okay, siya naman mismo ngayon na maghahanap ng oras sa inyo. Kasi kapag siya naman yung nawala ng panahon doon sa kanyang ginagawa, ikaw naman yung makikita niya. Pag nakita niya na parang hindi ka interesado sa kanya, hindi ka na naghahabol sa kanya, sigurado ako magtatanong siya sa kanya sarili, mag-iisip siya, okay? At ikaw yung hahanapan niya ng oras. Sigurado ako mga kamamay, tataas ang interest sa iyo ng isang lalaki kasi hindi ka naghahabol sa kanya. Tataas ang interest sa iyo ng isang lalaki kasi nagiging masaya ka na sa ibang bagay. So kapag kaganyan mga kamamay, matuwa ka kasi hindi ka na na-stress, hindi ka na naghabol. Okay? Hindi ka na problema pagdating sa oras sa kanya. At the same thing, kumita ka na. Tapos, ang babagsakan pa nito, hahabulin ka ng isang lalaki. Kasi nga, hindi mo siya hinahabol kasi nga hindi ka needy. So yan yung number 1 tips ko sa inyo para tumaas ang interest sa inyo ng isang lalaki. Huwag ka masyadong needy, huwag ka masyadong demanding sa kanila. So number 2, para tumaas ang interest sa iyo ng isang lalaki, mag-invest ka rin sa sarili mo. Oo mga kamamay, totoo to. Kailangan mo mag-invest sa sarili mo. Paano invest ba ang sinasabi ko? Mag-invest ka, mag-ayos ka, magpa-sexy ka, ayusin mo ang sarili mo, baka mamaya losyang ka na. Baka mamaya, ang pangit mo na. Sasabihin mo sa kanya, ang dami nating anak, paano ba naman hindi ako malolosyang? Kahit sino ka pa, kahit anong edad mo pa, kahit matanda ka na, may karapatan ka pa rin mag-ayos kasi may asawa ka. Kasi may jowa ka. Kaya siguro hindi nataas ang interest, kaya siguro nawawala ang interest sa inyo ng isang lalaki kasi pinapabayaan nyo kahit yung sarili ninyo. Sabi ko dito, mag-invest kayo para sa inyong sarili. Mag-ayos kayo, mag-makeover kayo
bumili kayo ng mga panlagay sa mukha na feeling nyo, makakadagdag ng ganda ninyo. Magpariban kayo kung may pera kayo. Kung may pera lang naman, makakadagdag yan sa kagandahan ninyo. At kapag kayo ay nag-aayos, nakita ng isang lalaki na parang inaalagaan nyo ang inyong sarili. Gumaganda kayo, nag-self-improve kayo. At nag-i-invest kayo sa inyong sarili. Kasi para sa inyo rin naman yan. Sigurado ko mga kamamay, tataas ang interes ng isang lalaki sa inyo. Makukuha nyo ang atensyon ng isang lalaki at sigurado ako na kayo lang talaga ang magiging puso sa kanilang mga mata. Diba? Kung iisipin nyo mga kamamay, nasa sa inyo rin naman ang mga bagay-bagay kung bakit nawawala ang interes, kaya bumababa ang interes sa inyo ng isang lalaki Kasi pinapabayaan nyo sarili ninyo. Sarili nyo na lamang, hindi nyo pa maayos, maasikaso. So, paano pa kaya yung ibang mga bagay, di ba? Kaya mga kamamay, number 2 tips ko sa inyo para umangat, tumaas ang interes ng isang lalaki sa inyo, kailangan po na mag-makeover kayo or mag-invest din kayo kahit paano sa inyong mga sarili. So, number 3, iwasan nyo palagi ang madalas na pagpaparamdam sa kanila. Oo mga kamamay, makakatulong din po kung hindi po sobrang dami ng oras na ibinibigay niyo sa kanila. Yung tipong halos maghapon nyo na lang silang binantayan. Yung tipong halos maghapon nyo silang kinulit. Halos maghapon nyo silang tinawagan. Yung may mga jowa dyan, So magjowa pa lang naman kayo magdamag na nga kayo magkausap. Maghapon, hawak nyo pa rin ang CP o ang phone ninyo. Magkausap pa rin kayo. Diba? So, ipakita nyo naman na may silbi kayo sa lipunan. Yung tipong may pinagkakaabalahan kayo. Hindi lilipas yung maghapon na wala naman kayong ginawa. Hindi kayo kumita ng pera. So, sa pag-ibig, hindi palaging maraming oras. Okay? Sa pag-ibig, hindi po pwedeng lagi kayong nakabantay sa inyong mga partner, sa inyong mga jowa. Kailangan ipakita nyo rin na meron kayong pinagkakaabalahan. Talagang mas tataas ang interes sa inyo ng isang lalaki kapag nalaman nila na hindi lang sa kanila nakapokus sa inyo ang atensyon nyo. May iba pa kayong pinagkakaabalahan. Ayaw namin nung masyado kayong nakatutok sa amin. Ang gusto namin, mas focus kayo sa ibang bagay na makapagbibigay sa inyo. Okay, ng mas magandang kinabukasan. Kaya yung sabi ko sa inyo palagi mga kamamay, huwag masyadong magparamdam, huwag masyadong maraming oras. Sa madaling sabi, maghanap kayo ng ibang bagay na pwede niyong pagkakitaan. Huwag puro lalaki, huwag puro jowa, okay? Huwag puro pag-message sa kanyang inyong atupagin. Kailangan nyo rin mga kamamay na huwag magparamdam paminsan-minsan sa kanila. So next, mag-no contact rule ka kapag binabaliwala ka na niya. Oo mga kamamay, kaya po kasi ang isang babae ay nawawala ng interes o nawawala ng curiosity ang isang lalaki sa kanila. Yung tipong wala ng excitement, wala ng gigil. Kasi tinatanggap nyo palagi na okay lang sa inyo na kahit sinasaktan kayo. Tinitiis nyo ang isang lalaki kahit na niloloko kayo. So kung alam nyo na sinasaktan kayo, niloloko na kayo, pinagmumukha na kayong tanga, so matuto kayong mag-no contact rule, hindi kayo binibigyan ng halaga, nawawala na yung respeto sa inyo, matuto kayong lumayo. Matuto kayong wag munang magparamdam sa kanila, mag-no contact rule. Pag sinabing no contact rule mga kamamay, kailangan yung iparealize sa kanya kung anong buhay niya nang wala ka. Tingnan natin kung hindi niya makita ang attention mo, kung hindi niya makita ang presensya mo kapag kaganyan. Kasi isang lalaki nagiging neutral na kapag alam niya na nandiyan ka pa rin kahit na nasasaktan ka, kahit sinasaktan ka, kahit niloloko ka, ginagawa nila ang asal nila. Kaya mga kamamay, kung alam mong binabaliwala ka, hindi ka na nire-respeto, mag-no contact rule ka sa kanya. Sigurado ako, hahanap-hanapin ka niya. Tingnan lang natin kung makatayo siya sa sarili niyang mga paa kapag wala ka. Hayaan mo lang siya na maghanap, hayaan mo lang siya na matuto sa mga bagay-bagay. Huwag kang bumalik hanggat hindi siya nangangako na tututo sa mga bagay-bagay na nangyayari. 'Di ba? Kailangan kasi natin na iparamdam din minsan sa mga lalaki na 'yan na nandyan kayo para suportahan sila, hindi nandyan kayo para lokohin at saktan lamang. 'Di ba? Okay, so yun yung isang tips ko sa inyo. Mag-no contact rule kayo kung sakasakaling binabaliwala kayo at hindi na kayo nire-respeto ng mga lalaki. So next, huwag hayaang maging martir na lamang at matuto kayong lumayo kapag sinasakta na kayo. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, huwag lang puro tanggap ng masasakit na salita. Huwag puro tanggap ng masasakit na sumbat. Kung alam nyo mga kamamay na palagi na lamang ganyan ang inyong routine at sistema, lagi na lang kayong sinasaktan, niloloko, yung respeto nawawala,
try to step backward. Okay? Huwag kayong maging martir. Kasi kapag ka naging martir kayo sa inyong relasyon mga kamamay, sinisigurado ko sa inyo, hindi kayo magiging masaya. Lagi lang kayong abusuhin. Lagi lang kayong sasaktan at lolokohin. Kaya kapag ka ganyan mga kamamay, ekis na yan, atras na muna. Okay, iparamdam at ipakita nyo sa kanila na kaya nyong lumayo, iwanan sila kapag ka hindi na tama at sumusobra na sila. Kapag kaganyan mga kamamay, makikita ng isang lalaki ang halaga mo at tataas muli ang interes sa iyo kasi pahahalagahan ka na niya kasi possible po pwede kang mawala sa buhay niya kapag ka pinagpatuloy niya yung kanyang mga maling gawain na ipinapakita sa iyo. So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay-bagay na kailangan mong gawin, kailangan mong i-apply sa iyong sarili para muling tumaas ang interes sa iyo ng isang lalaki. So for more video and tips na kagaya nito mga kamamay, kung sa tingin mo nakakatulong to mga kamamay, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and syempre i-like mo na rin ang video ito. So paano mga kamamay, see you for our next vlog. Paalam.